Ito pa rin ang Pro Pinoy. Higit sa programa, ito isang advokasya. At kasama na natin live sa ating studio ang owner at head brewer ng Battleborn Eatery. Magandang araw sa iyo, sir. Hi, good morning and welcome to the show. Mosi Nicolas. Mosi Nicolas. Actually, yung Mosi, kanina ko pa iniisip kung bakit Mosi ang kanyang name. Actually, yung first name ko is Amos and then C, tas Nicolas. Mosi. Okay, mas madaling ang tandaan. Mosi. Nobody gets it right, don't worry. Kaya Mosi na lang. Mas madali. M-O-C. M-O-C. Ano ba talaga? Yung right? Yeah, Mosi. Mosi. Okay. Good morning and welcome to the show. Ayan. Ayusin ako natin yung gumagasgas. Kasi kanina pa ako na curious dito sa mga display natin, dito sa mga props natin sa harapan. Simulan na natin ito kung paano muna nagsimula ang negosyo. Nag-start yung business around pandemic. Hence yung name Battleborn. Kasi nung time na yun, so nagsastruggle tayong lahat in terms of financial. So, nung time na rin doon, medyo nanganganib din yung main job ko. So, ano po main job natin? I'm currently a sales training officer in one of the biggest providers ng broadband sa Philippines. Oh, broadbands. Yeah. Okay. Yeah. So, dahil pandemic, ayan, nakita natin itong negosyo. One inspired me kasi I'm also an avid video game player. So I played Viking with my half Dutch friend. I have a actual Viking friend. So may segment kasi doon na na nagluluto sila ng mead. So tinanong ko, masarap ba yung mead? Sabi niya, turuan kita, gawa ka. And then it snowballed from there. So ito na siya ngayon. So ano pong pangalan ni friend? John. From Delft, Netherlands. Pero ano po talaga siya? Nagbebenta rin siya ng ganito sa Netherlands? No, marunong lang siya. Marunong lang siya. And sa Netherlands po ba, sir, ito talaga ay sikat. Sikat? Yeah, actually. Kasi dito sa Philippines, para sa kaalaman ng lahat, medyo bago sa pandinig natin. Oo. At feeling ko, papatok din siya sa Pilipinas, no? Kailangan lang siguro ng awareness kung ano yung mga benefits na ibibigay ng mead. So, paano po ba ginagawa itong mead? It's as simple as meron kang container, lagyan mo ng water, lagyan mo ng honey, lagyan mo ng yeast, and then wait for a couple of months, and then mead na siya. Couple of months. Sabay pa tayo. Yung couple of months, gaano katagal? Specifically, ilang buwan po siya bago ma-ferment? Meron tayo kasi tinatawag na initial fermentation sa mead. Usually it takes around 2 to 4 months. Depende sa ingredient, depende sa honey, depende sa yeast na nilagay mo. And then for kung gusto mo pang second fermentation para mag-develop yung flavor, go ahead. Pero in my case kasi, to make it simpler, aging process na kagad siya. So after ng initial fermentation, itatanggalin ko siya sa canister para mawala yung mga, kasi may mga sediment siya pagkatapos Tapos I'll let it age saka clarify for 10 more months. 8 to 10 more months. So mas mabilis pala to dun sa process ng like wine fermentation. I believe mas mabilis po yung wine kasi mas after nung distill, that's pretty much it. Tapos aging process na kagad. So nung gumawa po kayo ng first batch, ano po yun? Inisip nyo ng ibenta or patikim muna sa pamilya? No, actually for personal consumption kasi kung ibebenta ko siya tapos hindi masarap, mahirap Pero bilang negosyante, hindi ka magre-release ng half-made product kasi baka masira ka rin. So, isa sa mga unang tumikim po ba yung friend mong Viking? Wala siya. Nasa Netherlands. Dito ka gumawa. Friends muna. So, mad shoutouts nga pala sa Agimat, Kape and Kultura kasi sila yung test yung customer sila, kay Jewel, pare. Sila yung unang feedback, ano yung masyado matamis, review. As in scrutiny, kasi yung friend ko si Joel ng Agimat Kape and Kultura, he's very scrutinous in terms of taste. As in,
yung dila niya masyadong attuned sa taste. So, ano yung hindi maganda, ano yung mapait, ano yung ano. So, Yes. na-fine-tune siya. Malaki yung factor yung Agimat Kape and Kultura in developing Battleborn. So gaano katagal yung testing, yung reviews para Bago. masabi mong perfect na yung taste Oo. ng mead Question. mo? Yung from day one, more than a year. Oh, Wow. ganun katagal na masasabing perfect na yung taste niya. We're still tweaking a little things para mas Philippinized yung Tuloy-tuloy mead. pa ang product Kasi improvement. kasi yung actual mead, yung iinom mo talaga yung Viking mead, it's sweet. It's a nakakaumay na sweet. So I have to tone it down to na ma-tolerate ng Filipinos. Pag Kasi masyadong matamis kasi. Totoo. At ang Pinoy sanay sa mga beer, ganyan. Pero ang alcohol content po ay, 18 to 20. hindi ba? Kaya ba ng Pinoy? Teka lang 18 to 20. Parang sa typical na wine, no, mataas to, no? Na yung sa mga wine na iniinom ng mga girls, mas mataas siya. So, mamaya titikman natin. Patitikimin natin si Andres kung ano magiging epekto Sa sa girls, kanya. parang mataas na ngayon 7% eh. Oo. What more 18? Pero, sabi niyo po, ano siya, friendly naman yung ano niya. Yeah, it's a lasa. slow burner. So, since yung design niya is may enjoy mo muna bago mag-kick in yung alcohol. Nako, Oo. yan din ang mahirap, no? Yung nasarapan ka, tumungga ka ng tumungga, tapos biglang Dire-diretso. nangi ka na after ilang minuto. Nako. Banili na. oo. Anyways, ang mead ay made of fermented honey. Honey, yes. Oo. So, saan natin kinukuha yung mga raw mats natin? Pure po ito, pure. When I started sa sari-sari store, Oh. so I was helping a local sari-sari store na kapitbahay ko. Okay. Nakita ko na meron silang mead, honey. So, why not as well get it from local sources? Totoo. Ngayon, meron na tayong source from Quezon. Ayan. Pero pure po yung kinukuha niyo dun sa local sari-sari store. Yes. Pure honey talaga siya. Paano po kayo na-introduce dun sa Taga Quezon? I got a friend na chef ngayon, si Badge. Shoutout kay Badge. Na naghanap kasi ako nung nagsara yung sari-sari store, unfortunately, they had to move. Na ako naman nagtaka na kukuha ng honey. Oo. So, pinakilala ni Badge na, hey, meron akong alam na contact, they can provide honey. So, let's give it a try. So, ever since sila na yung contact ko. Very Maiba naman ako kasi nandito ka sa business na to. Anong ibang ginagawa mo sa life babukod dito sa iyong mead? I also have a fishing YouTube channel, Mad Bear Angler. Yun, yung work ko, sales training officer. I also teach, kung may time, basic Photoshop. Wow. Ang dami niyang ginagawa. Busy. So, kaya po ba umabot ng more than a year or less than a year itong dahil nakatutok tayo sa maraming gawain? Not really. I was focusing dun sa quality ng product. Quality. Kasi di baling mag-lunch ako ng konti, pero sure ako dun sa quality. Yeah. Totoo naman. Oo. Mahirap magsimula na hilaw. Yeah. Oo. Kaya tamang-tama yun. Yung 1 year na yun, long enough to say na talagang perfect na siya. Okay. So as of now, ilan na po yung flavors ng mead natin? As of now, I have 3. 3. Ano po ito? So it's we have the Fender's Grit, which is yung cranberry mead. So may mga flavor na ganun pala kahit na galing siya sa honey fermentation. Yes. Tapos we have the Huygens Stout, which is yung apple cinnamon. And then we Apple have yung yung pride ng Battleborn, which is yung pride of the All-Father, which is the spiced vanilla mead. Wow! Mga kakaiba yung flavors nila. Pero sa tatlong yon, ano ang bestseller? My bestseller would be yung Pride. Pride Kasi think of it as I'm not sure if I'm allowed to say it on air. Think of it as a very drinkable Jägermeister. Yun din, yun, nasalbahe dun yun. Pero drinkable. Traidor. Oo. Tapos yung cranberry naman, it's more of the, yung cranberry naman is more of the Tito drinking kasi siya yung Tito. pinaka-chila. Siya yung pinakamalapit sa common drinks natin sa Philippines. So, it's bitter, sweet, a bit of sour. Yun yung hanap ng dila nila. Oo Pero it's about time na matwist naman natin yung kinasanayan ng Pinoy. Dito naman tayo kasi
from honey itself. Talagang maraming benefits yan. Yes, health benefits. Health benefits. May tanong kanina si Joanna kung ano yung nandun sa tabi niya, sa harapan niya. Ano nga ba yan? Ivory? That is a Viking drinking horn. So, yan yung baso ng Vikings noon. Inalagay lang sa belt. Lalagay lang sa belt, tapos hugutin lang. For quick That's drinking. the idea pala. Bakit may mga nakasabit-sabit na ganun? Kasi before, nung panahon ng Vikings, they don't have access to clean drinking water. So, ang ginagawa nila, to convert yung unclean drinking water, they make it into mead. So, ayun. Kaya meron silang portable na baso, ready to inom anytime. And ano naman tong nasa harapan natin na akala natin pwede gamitin kay Andres? This is a replica of a Viking bearded axe. So, since it was very inspired by Valheim, yung Viking game, they also have a Viking axe. So, might as well Battleborn have a, you know, Meron po ba tayong physical represent store? Vikings. I'm sorry? May physical store po tayo. Ngayon po, wala. Pero that's one of the future plans of Battleborn na meron tayong Physical store. physical store. So, bukod po sa online, paano natin siya na-market? Actually, right now, via word of mouth lang, tsaka yung page ng Battleborn. Word of mouth talaga. Sa bagay, ang social media ngayon, number 1 na siya, Yeah. yung platform. So, yung iba naman talaga, hindi na nag-physical store kasi additional expenses. Overhead. Ganyan, overhead. Oo, nangangailangan kang maraming tao. So, gaano katagal? Kasi it's made of honey. So, I think medyo matagal lang kanilang shelf life. For shelf life, kasi mas tumatagal siya, mas sumasarap eh. Uy. Ay, Parang wine parang- talaga. Wine talaga. Kasi yung batch 1 ko, yung when Gimat was testing it, meron pa ako natirang batch. Mas masarap siya ngayon 4 years ago versus 4 years ago. So 4 years ago pa kayo nag-start? Yeah. Since pandemic? 20. Pandemic. 2019. 2020. 2020. Oh, 4 years ago. Ang hirap talaga pag mascom. Oh, Alam mo mag-mat? Buti na lang. Oo, okay. May rason tayo kasi mascom. Mascom. Grabe kayo. Pero ano po bang kurso natin dati? I am a graduate of Bachelor in Fine Arts, major in advertising. Parang layo Hindi, parang mascom. Oo, Mascom din. Hindi ko rin na-apply sa work. Hindi Oo. na-apply. Oo. Well, actually, halos naman gano'n na hindi naman lahat na-apply. Anyways, kung saan yung passion mo. Bakit ka nga ba napunta sa wine? Aside from nag-start ka sa kwentuhan lang with friend. Oo, tsaka dahil pandemic. To be honest, dala ng pangangailangan eh. Kasi, yun nga. I like the sagot. Medyo nanganganib yung work natin since pandemic. Well, everyone was challenged during the pandemic period. Lalo na kasagsagan around 2020, 2021. So, naisip ko yun nga, kung since naturuan ako, bagong skill, might as well use it as extra income. Totoo naman. Bukod po ba dito, meron pa kayong ibang naisip na negosyo? Marami na. Marami talaga. Many to mention. It just so happened, ito yung mas nag-stick sa akin kasi I'm not sure. I'm a very simple person pero when it comes to uncertainty, sobrang trip ko yan. Like yung mead. Kasi every batch gagawin mo, hindi mo alam kung magtutuloy siya o hindi. Totoo. And mukhang na-love mo na siya. Sobra. Ayan. So anyways, yung bottle natin kasi nakikita din natin siya sa bottle ng ibang wine ganyan. May plano ka ba na gawing mas aesthetic siya? Mas Kasi classy. Absolutely. Oh. mga kabataan ngayon, siguro pag na-introduce natin ito sa kanila, papatok siya. Lalong-lalo na kasi syempre yung mga ganito, yung bottle na ganyan, mga aesthetic na bote, di ba? I suggest na yung mga susunod na bottles mo, gawa mo din ng ganong bote. Absolutely. It's one of the future plans ng Battleborn na meron kaming sariling bottle para for Designed for you lang. Ayan. Kasi ako mismo, talaga mahilig ako mangolekta ng bote. Hindi ako manginginom, pero lahat Bote lang. Yes. Lahat ng country na pinupuntahan ko, kumukuha talaga ako ng alak nila na may magandang bote. Pan-display sa bahay. Yeah, remembrance. At talagang yung bar ko, puno na siya ngayon. Oo. Nang walang laman naman o may laman? Meron. Hindi ko talaga ino-open. Hindi ko talaga ino-open. Hindi naman talaga kasi ako may inom. Ayan, kino-collect ko lang. Sir, masasabi niyo po ba na healthy drink din siya? Well, of course, andun yung you have to drink moderately kasi lahat ng sobra bawal. Even though it has honey,
baka mami kasi honey din is sugar. Kung diabetic ka, Oo nga. so drink moderately pa rin. Ayan. So, halimbawa, ako, gagawin kong routine na uminom ako ng mead every day. Ilang shots dapat? Yung tulog ka na. Huwag naman. Hindi, joke. It really depends kasi sa tolerance It really depends sa tolerance ng tao. Siguro for me, drinking moderately kasi is like, since hindi mo siya ganun kalakas, ay 150, 100 ml. Oo. Kasi may ibang umiinom sila para lang makatulog. So, Yeah. parang 5 lagok, ganun. Yung 150. 150 Tama ba? ml. Depende. Kung gusto mo isa, okay. Isang tuloy-tuloy. Isang baso. Okay. So, ayan, ang mga bote, I think marami na neto. Oo, marami. It's very Ngayon po common. ba, starting ikaw lang na nag-formulate, ngayon ilan na kayong gumagawa ng mead? Ako po yung amo, yung alipin, at aliping saging gilid. Yan, ang ganda ng ano talaga. One-man army. One man, ikaw na. Alam mo, ang business, mamamahal mo pag ganyan sa ginagawa mo, yung ikaw lahat. Tutok. Oo, tutok lahat. Alam mo kung ano yung in and out ng business, iba. Mas lalo mo siyang ma-embrace talaga. So I teach at day, tapos I brew at night. So, ang production mo, sa bahay lang? Yeah, in my own room. Oh, Really? So, ilaan yung kasya doon? Like, paanong proseso ng production? Right now, I have a maximum capacity of 700 liters. 700 liters. Ilang bottles yan? Ilang po bang ano to? 1 liter? It's 750 ml. 750. So that's roughly 10,000? Maybe it's about time na palakihin mo yung room mo, dear. I'm a fine arts graduate. Di ako marunong mag-math eh. So, Di ba? Ay, say it gusto, ma. So, ang laki, medyo malaki na rin naman yung kwarto mo. not really. Just so happen yung binibili kong canisters kasi so you can stack them Okay. one on top of the other. Kaya, Or, para ma-organize lang. mukha siyang daunting. 700 liters ako siya pagkakasyan. Pero pag nakita niyo yung room, it's patong-patong siya. So, very ano ka na dito. Invested ka na sa iyong negosyo. So probably this is it, diba? So, Meron So, Mosi. Ayan, na-try mo na bang lumapit sa mga agency ng government para ma-help ka dito sa business mo? I have not. Nako, you fortunately. should. para sa mga bazaars. Usually yung sa bazaars, like yung the previous guest, si Jim Gorospe, si Sir Birdista Coffee. Aha. So sa kanya ako, sa mga ganun lang ako pumapasok. Depende lang talaga sa availability ko. Yun ba yung NCC something? Yung samahan? I don't know, it's for coffee. PCC, PCG, Philippine Coffee Guild. I'm not sure kung member siya doon. Parang- Like si Agimat, the aforementioned Agimat, kapag may anniversary sa may event, minsan nandun ako. Ano po ba itong agimat na ito? Isang organization? It's also a coffee guild. It's also a coffee shop sa Marikina, London. Usually around Marikina, London kasi wala rin akong transpo. So all I have is my push cart and my dreams and aspirations, technically speaking. So yun lang. Wow. So, di ba backyard, ano ang tawag doon? Backyard manufacturing ang tawag doon, ano? Technically, yeah. Oo. Nagre-require din ba yung mga ganitong mead ng FDA? Dadaan ba sa ganun? Dapat, yes. So, okay, especially, okay. if it has something to do with alcohol. Yes, may alcohol kasi siya. So, certified tayo sa FDA? For now, hindi pa. Kasi I just literally launched like 2 years ago. 2 and years. I have very minimal supplies. Kasi sa kwarto lang siya. Oo, totoo. I may have a capacity of 700 liters, pero since yun nga, I have work at the morning and then I brew, usually 100, 200 liters lang at a time. Yan. So, awareness lang talaga ang kailangan natin. So, can you tell us more about the benefits ng mead? Well, for starters, it's a very different taste note versus the other liquors na meron tayo sa Philippines, like beer and wine. Usually, ang liquor kasi natin dito sa Philippines, alam mo na yung balak eh. Diba? Yes, kabisado mo na. Based din sa theme, diba? Diba? Yun talaga, kaya nga nakuha natin yung theme na pag may alak, may balak. May balak. Ito kasi para siyang fireworks sa... Wow, fireworks. Sa pagkainom mo, may iba yung taste note niya, papatungan ng isang layer, tapos iba pa yung layer niya pag nilunok mo, it goes down very, very smooth.
At Ganun. po ba mainit pa rin sa pakiramdam? O Yes. Mainit talaga siya. Pero may experience ko siya like 5 to 10 minutes from now pag inom mo. Pero mabilis yun kasi talagang 5 to 10 minutes. So, kunyari, shot ka isa. Uh-huh. So, sige, happy. Yes, after 5 to 10 minutes, Ganun yung, yung modus operandi for the lack of a better term. So, kung merong mag-aano sa atin, lalapit sa atin, na kayo yung i-invite nila sa event nila, kaya naman. Yeah. As long as within NCR. Meron bang mga minimum, maximum order? I don't do pre-orders kasi. Mainly because, number one, baka mamaya since maliit yung capacity ko, hindi ko ma-fulfill. Hindi kayanin. The same time, in the event na yung batch na ginawa ko for the event did not work. So, ayokong may hawak na pera na walang gusto ko kaliwaan. So, kunyari, sasabihin ko na agad 10 bottles ang kailangan. Yun ka papaya. Meron, I'll check the inventory kung meron 10. Usually meron. Then, ito yung flavors available. And if we're gone, bigay ko na sa yung bottle. Then, as in straightforward. But I think you have to, Mass produce. Yes, mass produce na. Kailangan mo nang mag-outsource talaga. Kasi since nag-umpisa ka na dito and social media, napakabilis niyan. And you do guestings na, medyo lalaki na yung market mo talaga. Tsaka maganda siya pang regalo. Actually, especially on occasions, usually pang regalo siya since it's very unique. May boxes po ba ito? No, meron siyang I'm thinking of a sort of packaging para siyang burlap sack. Para mukhang parang sakong maliit. Yes. Oo nga. Para mukhang native. Local. Parang rustic yung dating. In terms of mass production, yun yung future plans ng Battleborn. So we can spread it to the Philippines na ito yung different approach ng alak. Yeah, that's part of our plans. So hoping na yun nga, pag nakatulong, and I hope na makakatulong talaga. And ito na yung dream natin eh. So, yes. Battleborn. Yeah, kaya Battleborn yung name. Laban lang tayo. Laban lang. Ikaw na din talaga nag-isip battle, tas born. Wow. Kasi parang pandemic, battle din yun. Na-born, nabuhay ang negosyo. And ang impression ko naman kanina, pinanganak siyang warrior. Palaban. Syempre dahil sa ating konti lang yung napoproduce natin, pinanganap din nating makapag-export. Yes, of course. Since yun naman ang main isa sa future goals ng isang consumable na product na if we can export it. Kasi I have to help myself first before I can help others. Yes. So pag mapalaki natin to, then I can start helping people, jobs, everything. Okay. So pag-usapan naman natin ang presyo. Mosi. Di ba tatlo yan? Yes. Same prices ba sila lahat? Except for yung Pride of the All-Father. Yung Fenrir, yung cranberry and apple cinnamon, they're both 500 pesos. 500. Then yung Pride of the All-Father, yung spiced vanilla meat, that's 700 pesos. Bakit mas higher yung presyo nun? The R&D involved in yung spiced vanilla is mas mataas. Oo. Yung research and development in making that. As in, ito, to be honest, yung apple cinnamon and yung cranberry, one chop, big time, unang batch. Okay, yan yung formula. Pero this gave us a lot of problems. Really? So yung, in order for us to refine it into what it is, it took us 2 years. Yung bago talaga, ang first flavors ko kasi yung apple cinnamon and lang eh. Tapos, cranberry, yeah. Tapos yung spiced vanilla mead, as in, maraming sakit ng ulo and lasing nights ang inabot kami. That's why, yun yung pride namin. Para kasi ma-perfect. Just for it to have yung exact taste na hinahanap namin. So, yung kasama nga natin dito na talagang magaling sa mga spices, siya, binayaran mo rin siya or hindi naman? No, it happened to be parang, sige, tikman ko yan para for the sake of... O babait din ng kaibigan mo. You found the good friends. Jewel, my guy. Thank you, pare. Jewel, ayan. Bihira yun yung magbibigay ng serbisyo ng libre.
Pero Talaga nalasing ba? mo rin naman. Ay! Bakit? Para marami din tayong ganyang, may hugot, may maraming, oo. Dahil kasi- love month naman, sige, ihugot mo, DJ Joshua. Correct. Hindi, pag mahal mo naman yung ginagawa mo, kahit na libre yan at love, masaya ka na. Yes. Tsaka syempre, pag tutulungan mo yung kaibigan mo, hindi mo na talaga isipin yung magpapabayad ka. Totoo. Kasi tulungan talaga ang labanan dito sa totoong, sa realidad. Diba? Tulungan. So again, sa mga listeners natin, viewers natin, it's about time na itry naman natin ang mead. Sa iba naman to sa ating nakasanayan. Malay mo, mas maraming init ang ibibigay niya sa inyo. Balikan natin Bukas. kasi bukas Valentine's Day. Oo. Kaya if ever na gusto nilang mag-order nito agad-agad, Mosi. Sure. They can visit our Facebook page, Battleborn Meadery Philippines. Just give me a DM. Ako rin yung admin, ako rin yung staff dyan. So, Siya sasagot. yeah. You can assure na ako yung sasagot and quality yung products ibibigay ko sa inyo. Balikan natin kasi gusto nilang i-differentiate kung ano yung kaibahan ng netong inumin natin dun sa mga available na sa merkado. Sure. Pwede ba natin yan? Sige, Sure, kwento absolutely. mo. Yung Viking mead kasi, it's one of the oldest drinks ever recorded, oldest alcoholic drinks ever recorded in history. Wow. So, it's one of the, hindi siya long forgotten, pero ngayon kasi medyo nagbo-boom na siya in European countries because of how easy it is to make. Kasi water, yeast, and honey, and set it aside for like a few months, that's it. Then that's it. Versus dun sa iba nating drinks like beer and whiskey, and you have to distill it, maraming process yung gagawin, and if you don't have the resources, medyo may hirap ka mag-produce. Kaya ikaw din ba willing ka din magturo on how to make mead? Yeah. Or That's pretty much it. Yung Yeah. yung alak, yung how to make mead, it's water, yeast, and ganun lang siya. ganun siya kadali. Pwede kang mag-train, di ba? So, another ano din yun, kita. Pag magpapaturo from you. Ayan, etong question. Aha. Yung mga pangalan ng mga alak ay Norse mythology rin. Ex-Fenir? Yeah. Paano ipinapasok ang pagkakapinoy like sa Agimat? In my case kasi, I'm very masyado akong delve sa Norse mythology and any mythology for that matter. For example, si Fenrir. Fenrir is the wolf that would trigger Ragnarok. So yung may story kasi ito yung isa pinagkaibahan ng alak versus the others. May story per bottle. So for example, si Fenrir, Fenrir is sa Norse mythology, Fenrir is one of the wolves, actually, the wolf in Norse mythology na pag nakawala siya, it triggers Ragnarok, which is the end of the gods. So, ibig sabihin, mas matapang yung gawa na yon. Oo. Okay. I also have, like, for example, like sa Agimat, me and Agimat had a collaboration named Ragnarok. Ragnarok. So, bago mo inumin si Ragnarok, mag-Fenrir ka muna. Yung Agimat, which is also brewing ngayon, binubrew, probably I'm gonna release it like December, it's coffee mead. So, Coffee ang hindi base. mo alam ang mangyayari sa'yo kung titibok ba puso mo dahil sa coffee Parang nananakot ka, be. or babagal ang puso mo dahil sa alcohol. Masarap siya. It tastes like Pero naninipa chocolate. din. Yeah. Nananakit. After 5 to 10 minutes mo rin may experience yung tama. Coffee mead. Yep. And then, yung Hugin's Thought, kaya si Hugin kasi is one of the ravens ni Odin, Hugin and Munin. Okay. So, si Hugin, kaya Hugin's Thought, in Norse mythology si Hugin yung thought ni Odin. So, ano yung naiisip ni Hugin? So, malalaman mo pag syumat ka ng Hugin's Thought. Grabe. Para makikurious tuloy yung mga pro netizens Actually, natin, ako din. kailangan tikman. The poets of the prose eta and prose, yung mga proses before ng Vikings is technically mga lasinggero lang, hindi babol. Merong totoong poets, pero para ma-inspire silang sabihin nito lang, inom sila ng mead. So, ano yung para sa yung mga edad nang dapat mag-take na itong produkto? Number 1, of course, you have to be 18 to You follow the have to laws. be 18. Yun lang, 18. 18 and above. 18 and above. Of course, with parental consent and all that good stuff. Tsaka kung bibili man, dapat usually pag chinecheck ko rin sa Facebook page ko kung yung bumibili, mukhang bata to, pengin ng ID. I'm that strict.
Oo. Nagaganon ka din? Yes. Oo. Pero marami nang nagdi-deceive ngayon ng mga kabataan na may make ng ID, wag niyong gagawin yan. Sa love nga, nang-i-scam kayo eh. Tigilan nyo yan. Ay, may hugot ulit si Bebe. Di ba, nauuso ang love scam. Totoo. Kung pati ba naman ID nyo, pepekein nyo para makabili ng alak? Alak. Sa bagay, meron din sa mga vapes naman. Yes. Nagpepeke Lalo sila. na sa mga bar, di ba? Ang pinapakita ng mga kabataan, ibang ID. Yes. Oo. Basta ang bili ni Sir Mousy, drink moderately. Lahat naman. Actually, may tanong kanina kung ito ba ay pwedeng inumin ng mga diabetic people. Drink moderately pa rin talaga. Yun pa rin ang Tsaka sagot. consult your doctor. Kasi again, honey is sugar. Sugar pa rin siya. Maybe a different form of sugar, but it's still sugar. Ano po ulit? Honey? I'm sorry, what? Yung ingredients. Basic ingredients of meat is honey, water, and yeast. Yeast. Water and yeast. Yeast. Ayan, ang yeast. Okay. Ayan. So, may mga katanungan tayo dyan. Sige lang, ipasok natin. At magandang umaga na rin sa mga nakatutok sa ating Facebook Live. Tara na daw mga kapro Pinoy mula kay Luwan. Hello sa inyo. Okay. Si Jenny Linden, nagme-mention siya ng friends. Dahil tumuto kay, ito na yung pinaka-perfect na gift for Valentine's date. Aba, meron tayong viewer dyan sa Daan Bantayan, Cebu. Hello sa inyo dyan. Lagi sila sa Cebu, marami sila sa Cebu. Oo, makarating tong ating mead sa Cebu. Si Sir Mousy ba may ka-date? I have a wife na. Ay! Ang ganda ng tanong. Diba? And kids. My son and moon. And I also have a kid. I have a daughter. Who's Wow. turning My 14. sun and moon. Kakakilig naman. Batiin niyo po yung inyong sun and moon. Nakaingit naman. Darling, ito na ako sa TV. Artista I'm on na TV, siya. Mom! So, I'd like to greet my wife, si Jean Singh, and my daughter, Chloe. Kayo inspiration ng Battle. That's why I have to, that's why I do this every day. Sweat, blood, tears, pero all worth it someday. Ay, nakakaiyak. Oo. Kayo po ba yung na-pressure din during yung pagsasagawa nito? Yung pagpa-planning pa lang hanggang sa katuparan? Kayo po ba yung parang nahirapan din talaga? May challenges po ba? I think one of the drivers for innovation is pressure. Pressure, So yes. for you to for your product to evolve into what it is right now, and actually it's still evolving, is pressure. So pressure can be anything. It can be good and can be bad, depending on how you perceive it. So to answer your question, kung na-pressure ko every day. Yeah, may stress every day. Kasi Pero, Ganun talaga. kasi hindi mo alam kung yung batch, for example, I'm brewing Pride, like 40 liters of Pride right now. Yung spice vanilla, I'm not sure 8 months down the line, it will be enjoyable or will be down the drain. yeah. So, yun yung mga iniisip kong factors. So, ano naman ang support ni Sun and Moon mo po? Yun. Dahil since ito po ay still nakakalasing. Kasi Oo. merong mga partners na hindi susuportahan yung kanilang mga partners, sabihin, mali ka na ginagawa, hindi magtrabaho yan. ka. Oo, Di ba hindi ka na- yan. Oo. Yung wife ko kasi, she's a non-drinker. Di ba? So, pero in her honor naman, she always, gusto niya alak, go Battleborn, so on and so forth. So, siya yung number 1 fan ko before everyone Supportive. else. Sobrang supportive niya. Sun and Moon talaga. Andyan sa liwanag at sa lilim. Oo. So, Always. anong plano natin bukas for Valentine's Day para kay Sun and Moon? Baka lasingin mo naman ang non-drinker na Trabaho. trabaho pa Trabaho rin. talaga. Mahirap ang buhay ngayon eh. Pero ito lang, kahit sa bahay nyo, manood ka ng Netflix, ito na, inumin mo. Tapos chips, diba? Yun na yung date nyo. Mahirap, baka masundan yung anak ko. Ganda na ako talaga si Sir. Perfect. Dahil pampainit sa Valentine's date nyo bukas, mag-order na kayo. Again, drink moderately, people. So, So, sinasuggest nyo ilang gabi to kung drink moderately, matagal yan. matagal. Oo. Kasi kung hanap mo kasi is yung actual zing kung tawagan sa mga drinkers, probably 1 to 2 bottles of, So, Pero ito kasi, Mousy, ano siya, naka-cork ba siya?
Ay, hindi po. Ano lang, cover lang? Plastic cap Plastic with double seal po siya. I used to try cork before, kaso nagkaroon kami ng problems sa cork kasi it can be a carrier of bad yeast. So baka mamaya ang ganda-ganda ng product mo, nilagyan mo ng cork, nilagyan ng bacteria, Masira siya. Masisira. Ma-compromise yung quality niya. Anyways, yung plastic cup na to, halimbawa na-open mo na siya, is it okay na naka-open, na nawala na yung seal niya, yung quality niya, okay pa rin? Yep. But as long as you refrigerate it after opening. Kailangan naka-refrigerate siya. Mas tumagal po ba yung shelf life nung hindi cork ang ginamit? I haven't tried it yet kasi nung nalaman ko na ganun, kasi tinitikman ko rin yung alak ko eh. Hindi ko na sinubukang experiment kung gaano katagal itatagal yung mahirap na. Oo. It's more fancier, pero yung kung quality na ko compromise, rather change it to something. Tsaka hindi lahat ng customers ko may cork opener. Yes. Oo. Mahirap din yan. Pag nasa hotel, wala kang cork opener. Minsan na naging problema. Pinupukpok mo Minsan nga din naging problema namin yan eh. May cork. Wala kaming pangtanggal. So, ang ending, walang nakainom. Hindi na lang ininom. Naging sad yung gabi. At para naman hindi maging sad ang gabi, dapat ito ang iinumin natin. Kasi hindi na nga siya naka-cork, pampainit pa daw siya. So magpapaalam kami kay Kong later kasi titikman po namin ito. Hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ni At DJ Josa, may programa ka pa sa gabi. Yun nga. Baka magkano mag-replay. Ayan, para po sa mga gustong mag-resell, kahit siguro 3 bote. For reselling, I'm thinking about it. Are we ready na? Pag kasi target goal ko for this year is thrice my capacity. So 7 times 3. Parang To 1. 2,100 liters. Then probably we can resell it. Yeah. Pero don't worry kung gusto mag-resell, it's part of our future plans. Kasi ang hirap kontrolin pag nire-resell mo eh. Kasi it goes back to me. So, pero that's definitely one of the plans. Kapag may mga gusto pong makipag-collab sa inyo, like yung another, may coffee na, di ba? May mga possibilities lang. Absolutely. I'm open for collaborations. Actually, before yung flavors ng Battleborn was 10. 7 of them are collaborations. So, kunyari, mostly what if blueberry and mead? Parang, yeah, it works. Sige. Pwede. Mga ganun. So, as of now, wala kang kahit like machines na ginagamit, no? Mixing lang. So, hand works lang talaga. So, best ito para sa pagsisimula din ng negosyo. Kasi wala ka masyadong kakailanganin. To be honest, I started with yung capital ko. It's 1,000. May hulaan mo ang kapit. Kasi very minimal yung start ko na kayang-kayang gawin. Kasi before when I started this, as in wala akong kaalam-alam sa... Alam ko lang ballpen and paint. Kasi I'm a fine arts graduate. So wala akong kaalam-alam sa... And I started really, really, really small. Like everyone can do it. Kung meron kang ganung value, yeah, you can start it anytime. Kilala niyo po yung unang bumili ng bottle sa inyo? Oh yeah. I still have his bottle. I actually purchased it from him. Tapos naka-frame siya sa bahay. Wow! Pinapahalagahan talaga. Even yung mga old stickers ng Battleborn, yung para, for example, binago mo. For example, in the future na hopefully naging worldwide tayo, I think start ng Battleborn. So from this logo to this logo to this logo to this bottle to this bottle. Nakailang palit na po kayo ng logo? For logo 1, pero yung design ng stickers 3. So, ako rin yung gumagawa ng stickers ko eh. Says, nerds na nga ako eh, di ba? Apply ko na rin. Gastos na, paano pa ako. Ako personally, yung suggestion ko na bottle, kasi pagka personalized and pagka presentation pa lang ng bote, maganda na. Very inviting siya. Product image talaga. Yes, oo. And if ever na may mga bazaar, ayan, pwede na siguro mag-join. Sana kung makikipag-coordinate ka sa DTI. Para yung mga bazaar-bazaar dyan, lagi sa Mega Mall. Diba? Para makilala pa.
Absolutely. Madali kasing gawin yung pag gano'n, yung talagang marami talagang ano na. Oo, marami ka And na. siguro time, pakonti-konti na mag-source ka na kasi lalaki na yung iyong production. Thank you. Nakikita ko na yung paglaki ng production. Meron bang mga masugid na bumibili talaga? Oh yes, meron. Wow. Agimat is one. Kasi pag may guest sila, yun yung ginagawa nilang ano. Another thing is yung si Jim, si Birdista Coffee, and other people that I'm not sure if I'm allowed to name. So, yeah, marami. Isa pang siguro, to answer the previous question ko, anong edge ko versus the other drinks is, I do free tastes. Wow. So, tsaka I'm not really stingy sa free taste. Usually yung, alam niyo, nabibili sa palengke na ganyan kalalaking baso. Puno nun. Oh, very generous ka magbigay ng free. Dami kong supply. And kailangan talaga. Kasi nga, hindi pa siya masyadong kilala sa Philippines. For you to appreciate it, you have to really experience it. Kasi usually yung nakikita kong free taste sa... Ganyan lang. Actually, minsan wala pa eh. Oo. Kasi ang mahirap mo to, yan, parang... Wala din, walang effect. Tapos pag uwi mo sa bahay, hindi pa masarap. Magandang strategy din. So, might as well, pakilala ko na sa inyo yung bibilin mo. Oo, tama. Ganun din yung ginawa ng Godel, di ba, ma? Yes. Namigay mo na sila. Sa mga kakilala, sa mga trusted friends. And then word of mouth, boom. Yes. Dumami ang kanilang mga taga-suporta. So, ganyan, maganda din yung strategy na, inumin mo muna. Since yung isang baso, 5 minuto pa mararamdaman, syempre, ma-feel nila na, uy, diba? Hindi to traitor. Pag-uwi nila ng bahay. Hindi ko kasi ma-compute din yung 5 ml, 100... So, 150 ml is like this? Kalahati of this. Ayan, kalahati of this. Okay na. Pwede na. Oo, Kaya na natin. Oo. Kaysa yung mga sinusuportahan nating imported, dito tayo sa local. And yun yung talaga yung encouragement na ginagawa natin dito sa Pro Pinoy na we have to support local. Ayan. Pwede na tayong magbasa ng comments. Pero Yes. sige, bago yan, invite nyo po muna ulit sila na tangkilikin itong produkto natin. So yun, I will invite everyone and try our Battleborn Meadery. I can assure you na iba yung taste profile versus the others, and it's a really very unique experience. So, yun po. You can visit us on our Facebook page. We post updates there. Actually, pati yung mga brew natin, kung anong susunod na andun din. So, meron ding teasers. Yeah, makaka-sure yung tao po yung sasagot sa inyo kasi ako po yun. Siya din. May tanong lang ako. Siya din ang magre-reply. May promo po ba this Valentine's season? Unfortunately, wala. So, ayan. And naiintindihan naman natin yan. Kung why. Yes, oo. Mga nagsisimula talaga tayo. And eto yung kailangan natin talagang suportahan. Yes. Eto na, ang mga comments, ihatid na ni Andres Bonifacio Jr. Yes, DJ Josa and Miss Joanna. Ito na mga nagpapa-shoutout. Aba de los Reyes, Jeneline Villegas, Restum Camille, Erlinda Bachelor, JBM Tia, Reselin Benavides, Josephine Tuason Palayar, Kylie Juliana Milan, Flor Truwita. Sabi ni Eupemia Barriata, good morning mga Miss Beautiful Ma'am. Hazel Sarto, pag may alak, may balak. Which one is the best to drink on Valentine's Day? Ayan, tanong ni Ma'am Hazel. Yes. One is the best to drink on Valentine's Day. May plano, may bala. That's a very good question. Hazel Sarto. Yes. Yes. Hazel, I really recommend yung Hugenstodt, yung apple cranberry. It tastes like apple pie kasi. So, kung usually pag yung mga nagmamahalan gusto ng matamis, di siya ganun katamis. May konting pait, a bit sour, a lot of spices due to the cinnamon involved. So, yeah. Which is kailangan, oo, para maramdaman mo. Spice and sweet. Yun ang buhay Kahit natin. hindi Valentine's Day, pwedeng-pwede. Ayan, Miss Hazel, nasagot na. O ayan, Mami Hazel, alam mo na ang papainom kay... Okay, Aba de los Reyes, pa-shout out, nakikinig habang nagbabalot pa rin ng lumpiang. Uy, lumpiang tikoy, masarap yan ha. Lapang tulog, good morning, aming Josa at binibining Joanna. Redmond Panga Palmea, advance happy Valentine's.
Kapro Pinoy family, of course, maraming salamat. Hazel Sartole, kwento na yan. Wag na yan, Mami Hazel. Joanne Unison, yun no, feel ni Andres. Queenie Flores, uy, pumapag-ibig si Sarades. Anong palagay nyo? Kayo lang? General Villegas, happy Tuesday po sa lahat. Usapang alak naman po ang ating pag-uusapan ngayon. Kaya ano pa? Tara na, lalo na sa may hilig uminom ng alak, nood na po kayo. Malay nyo po, kayo na ang mabiyayaan ng 5K na panimulang puhunan pang negosyo. Simple lamang po para manalo. Sundan lamang ang mga guide. Mag-like, comment, share at like ang page ng Pro Pinoy. Mag-tag ng 5 friend para makasali at manood simula Monday 9 a.m. to 10:30 a.m. hanggang Friday po. Tara na, palitan mo na rin si Joanna. Yala, kilig na kilig si Andres. Wow, galing naman ni Sir. Magkano naman po yung wine? Kaya po ba ng bulsa ko yan? Good luck po sa negosyo mo, sir. I think nabanggit na yung mga presyo kanina, no? Yes. Okay, how much uli lang? 500 and 700. Okay. Redman pa nga. Blessed Tuesday to everyone. Bawat episode, iba-ibang mga guests at mga natututunan sa pagnenegosyo. Usapang alak naman, patok ngayon, Valentine's, wag lang sobrahan. Tama ka dyan? Tara na, nood at pakisaya. Tumutok. At baka isa kang matawagan ngayon sa ulan mong kapital ko, pwede na ang panimulang puhunan, magstay hanggang dulot, mag-like, share, comment, gamit ang hashtag tapos tag sa mga friend. Tara na! Monet Ortiz ng kiligan ng sariling atin, dito lang yan sa Pro Pinoy. Ashley Mitch Labrador, bagong branda naman ng alak. Uy, tama ka dyan. At ang tatak ng alak, kakaiba naman po, Sir Mosi Nicolas. May wine din po ba kayo, Sir Mosi Nicolas? Parang mas masarap uminom ng wine ngayong Valentine's Day. Parang gusto kong i-help si Mosi doon Oo, kasi... Actually, meron. Usually, yung kadalasan bumibili sa akin ng Pride of the All-Father, yung Spice Vanilla. Ginagawa nila yung Spice Vanilla to clean the palate and then inom sila ng ibang alak. Oo. Okay, Vic De Leon Lima. Happy Valentine's Day to you. Ulitin ko. Ayusin mo. Happy Valentine's Day to Joanna from Senyor Vic De Leon Lima. Hello, sir. Maraming salamat po sa araw-araw na pagtutok sa Pro Pinoy. Marie Gomez, good morning po mga ka-Pro Pinoy. Magkano kaya ang minimum kapag pinag-giveaway ko sila sa kasal? Tapos ilang araw ang aantayin ko bago ko siya makuha? Siguro parang discount nga. Magkano yung minimum? It really depends sa availability talaga po ng product. You can... Siguro offline natin yan. So yeah, you can visit our Battleborn Media page, then you can just chat me in there. Ako yung sasagot. Okay. Pero nakaka-sure po ba siya like 10 to 20 na bottles. Bottles kaya naman ma-supply? 10 bottles, yeah, I can assure that. But the 20 in a day, in one day? In one day. In one day. But the 20 is ano pa? Siguro to be sure, probably sa Saturday, kung kunya order siya ngayon, by Saturday, sa 30 bottles. Nasa 30 bottles. Maaga kayong kasi most of the bottles, I bottle them myself. Yeah. So usually ilang days kapag ganyan? One day kaya? A week. A week? Para sure. Okay. Abisuhan nyo na agad. Maagang pag-abiso po. Okay. Mary Jane Albia, another inspiring episode dito sa Pro Pinoy. Aaron Blue Pumanes, tried and tested. Highly recommended. Aaron. Brother Bears, call. Brother Bears, call. Alam ko yan. Brenda Sumalino, good morning. Watching from Zamboanga City. Di ako mahilig sa alak, pero gusto ko yan tikman. Magkano po? Pwede po bang online? Absolutely. Yung sa online, you can order sa Battleborn Media page. Yung prices po niya is ranging from 500 to 700. Pwede po nating ipaship. And I can assure you, yung shipping po natin is very secured para makarating po sa inyo. So you can enjoy it at home. Okay, Nato Paduada, Brother Bear. Pa-shoutout daw, Sir Brother Bear. Brother Once. Pare. Sorry, brother. Pwede po bang umorder online kaya Barito sa Surigao del Sur? Nasagot na yan. Kaya pa Surigao? Okay, so yeah.
Cassandra Valdez, good morning, watching from Cagayan de Oro. Perfect talaga yung alak na yan bukas. May iniisip ka, Cassandra Valdez. Maripay Gallardo, good morning, Pro Pinoy. Watching from Bantayan, Cebu City. Gusto ko makatikim ng alak bukas. Ang tanong, gusto ka rin ba niyan tikman bukas? Nina Mariluna, watching Siniloan, Laguna. Hello po sa inyo. Ayan, ako may tanong. Sir, yung beard nyo, gaano katagal yun yan, sir? That's a good question. Naisingin. I've been growing this since 2017. Wow, Wala okay. pa yung negosyo. Nauna siya. Yes, siguro. Yung mga Vikings, yung mga ganyan. Kasi yung mga Game of Thrones, yung mga Oo. ganyan, di ba? Magaling, Gamer sir. kasi si Sir. Gamer. Okay, back to Studio 2, Miss Joanna and DJ Chosa. Tuloy-tuloy Thank you, natin Andres. yung Pagka ano, pala yung in question. love, medyo nabubulol. Wala. Pansin mo. Pansin mo, Mosi. Pansin natin yan. Nasisira po yung train of thought nila. Diba? Oo. Nawawala eh. Saka yung sigaw kanina, ibang level din. Oo, mas Dumadagundong. masyadong mataas ang love hormones niya. May question dito. Better daw ba with ice or straight? I would recommend it chilled. Kung gusto mong may on the rocks or ice, pwede naman. So, i-ref muna bago inumin. Yes. For the utmost, for the perfect drinking experience talaga. Chilled. Ayan. Uy, dagdag ko lang kasi ang Pinoy, generic, pag may alcohol, wine ang tawag. Oo. So, yung sinasabi nila na wala bang wine, baka ito na rin yung sinasabi nila. Kasi 'di ba, ang Pinoy kasi mindset pagka Exactly. may alcohol, wine agad. Opo. So, ito pa rin 'yon, yung hinahanap ninyo, wine din siya. Okay. At isa pang question. What's the best chaser daw? I don't think you're gonna need chaser on this one. Kasi may sweet naman siya. Kasi yung experience niya kasi upon drinking is wala masyadong alcohol. So doon mo malalasahan yung flavors. It's layer upon layer of flavors. Then pagbaba, tas after 5 to 10 minutes, saka mo ma-experience yung alcohol. Bug siya. Tsaka biglang sipa. Ayan. Okay. Yung question kasi, available ba sa mga wine stores since hindi pa kaya? not yet. Hindi pa, Hindi pa, not wala yet. pa. Is it good for cocktails? Yes, absolutely. Even for baking. I've tried it myself. Usually, ginagamit ko yung apple cinnamon for pastries. Usually, yung mga hindi nag-bloom or hindi na-QA na maayos, ginagawa akong pastry. Parang hindi sayang. Oo. So, nagbe-bake ka rin. Yeah. Wow. Ano pa po yung mga talent nyo? Ang swerte naman ni Moon and Sun and Moon. Akong swerte sa kanya, actually. Okay. Ay, sarap naman nun. Sana may magsabi din nun, Joanna, no? Feeling ko naman meron. Sa ganda mong yan, ma'am. Ay, Feeling ko meron. Meron. O, yan. sige. Eto na, ibalik natin si Andres para naman sa hulaan mo ang kapital ko. Yes! DJ Josa and Miss Joanna! Ready na rin ang ating mga shirt na ipamimigay soon! Of course, designed by Miss Lala Remoquillo. Okay! Wait. Designed? Design, yes. Siya ang nag-design nito. Yeah. ay. Si Miss Lala Si Miss talaga? Lala? Yes. Kaya pala napupulol ka. Meron din kasi siyang shirt and printing, ano. So babalik si Miss Lala for the interview naman? Hindi na. Hindi, no. Sige na. Wag na. Tapos kailangan ako pa rin yung host. Wala pa rin si Kong. Pinoy. Okay! Ang ating caller from more than 500 viewers. Uy! Malapit lang sa amin ni Sir. From Montalban, Rizal. Krisha Denise Pantinople. Hello po. Yes, Krisha! Okay, nanood ka ba ng Pro Pinoy simula kanina? Opo. Okay, Krisha, ngayon, hulaan mo na kung magkano ang kapital na ginamit ni Sir Mosi sa pagsisimula ng kanilang midiri. 1,500 po. 1,500, Sir Miss Joanna, itanong mo na ano nangyayari sa akin. Para may makainom. In love talaga. Natutuliro na siya kasi hindi niya alam kung ano bang ibibigay niya bukas. Kasi may-ari na ng bulaklak. Oo, alam nga naman bulaklak din. Oy, mahirap bigyan ng bulaklak kasi. Hindi na. Ito na yung perfect. Oh. Ito na yun. Need na. Oo, pero parang mas nakainom ka na. Parang may tama na. Ayan, Okay. ito, balik natin. Sir, magkano naging kapital? For capital,
1,000 pesos. Sayang! Tinapos ka ng 500! Kaya naman Sobra, bukas, sobra. Valentine's Day! 4,600 pesos na ang pwedeng mapanalunan dito sa Hulaan Mo ang Kapital Ko. Nako, pang 3 araw na yan. Okay, back to Studio 2, Miss Joanna and DJ Josa. Bakit po 1,000? Ang gastos ko lang kasi is a packet of yeast. Yung water kasi libre kasi bibili naman kami ng water. Yes. Yung honey, 250. Yung isang galon, I started with 1 gallon. As in 1 glass gallon. So, 350. Tapos, 2 batch yung ginawa ko. So, 1,000. Tas perfect. Medyo... No, not. It's very far from perfect. Pero dun talaga ako nag-start. As in, nasa bahay pa yung first gallon ko. Yes. Ay, yung unang timpla mo? Hindi, yung unang galon na Galon. ginamit ko from start. So talagang siya, sentimental siya. Nagpapahalaga talaga sa mga bagay. Ayan. Ito naman, since marami tayong challenges kasi hindi tayo agad-agad nagtagumpay. Since talaga ang daming, sinubok ka talaga. Battle talaga. Ano yung pinakamahalagang payo na pwede nating maibigay dun sa mga nais ding magtagumpay sa negosyo? I guess yung nag-work sa akin is pakinggan mo yung sarili mo and then your customers next. Kasi yung sarili mo will tell you ano yung gagawin mo. Your customers will tell you ano yung dapat mong gawin. Very well said. Napakasimpleng statement pero ang galing. May Pakinggan laman. mo muna yung sarili mo. Next is pakinggan mo yung customers. And continuous talaga yung product improvement. And may acceptance tayo sa ganyan. Open sa suggestion. That's correct. Opo. Malaking bagay yun sa negosyo. Ayun. Pakabahin natin yung kwentuhan. Kasi, di ba nga Valentine's Day? Aha. Tapos nakakita tayo ng mga regalo. Ang dami din talagang mga produktong nag-guest ng Pro Pinoy na dapat suportahan ng Pro P netizens. Lalong-lalo na nga itong nasa harapan na natin. Correct. Oo. Marami talagang nag-guest dito na may kaugnayan or hindi sa okasyon. Pero ito this time, ayan, nandito na sa harapan nyo. Kahapon din, Monday. Kaya sana tangkilikin natin yung mga gawang Pinoy talaga. Salamat po. At saka kung nakakuha na kayo nito, balikan po ulit natin yung mga naging guest natin dito. Halos lahat yun pwedeng iregalo for tomorrow. Nakita ko yung cheesecake, meron tayong cheesecake. Yes, may cheesecake O may mga tayo. kababaihan na mahilig sa cheese. Then go with that. Kanya-kanyang discarded. Yes, oo. Kasi may mga... Kahit ako makatanggap ako ng ganito, hindi naman ako ganun ka talaga drinker. Pero yung malaman ko na naalala mo ko, aba, iba yun sa akin. It's still the thought. It's still... pero drinker tayo kaya... Ay, inamin na ba? pero iba yung impact talaga pag kilala mo yung bibigyan mo, di ba? So ikaw, Mosi, ang iniinom mo, ito na lang din. Wala nang iba. Wala nang iba. Opo Kasi actually, hindi na rin ako umiinom ng leisure kasi dito pa lang sa QA pa lang lasing na ako. Oo nga naman. Kasi every batch, titikman ko siya. So, by the time matapos yung Taste QA test. testing, wala na. Tulog na tayo. Pero maganda yung tulog. Pagising, walang hangover. Wala siyang hangover. Ayun yung nakaka-trauma talaga kasi sa pag-inom ng alak. Yan yung hangover. nagawa ko dati na kaya ayoko nang uliting uminom. Kasi nasobrahan ako, tas the next day may meeting ako, hindi ako makapag-drive. Nanghina yung mga paa ko. So, that's the last time na uminom talaga ako ng sobra. Pero i-guarantee nyo naman po na wala talaga siyang hangover o talagang... Well, for me, yes. So, drinker kasi kayo, sir, ba? Well, not really. Not anymore. Hindi naman dahil sa tolerance ng... Oo, baka Kasi high tolerance. Kung tolerance kasi, every QA ko, tulog pa rin ako pagkatapos. So yeah, most of my customers, ganun yung feedback nila na pag nakaka 1-2 bottles sila, kinabukasan, maayos sila nagpa-function. Wow. Okay. So, ayan. Walang hangovers. So, kung may pasok pa kayo ng 15, kasi That's Wednesday no? Oo. Wednesday yung 14. Alanganin, Papasok ka no? talaga ng Thursday. Pwede pa rin mag-celebrate. Pwede pa rin mag-celebrate with the Battleborn Meadery. Ayan. Maraming salamat, sir. Thank you. Baka may babating ka pa po. Gusto ko pong batiin yung Take 3 sa Mana Crip, sila Brother Blue, sila Once. Gusto kong batiin yung Agimat Kape and Kultura, sila Jewel, si Angel, yung inaanak ko. Gusto kong batiin yung Sun and Moon ko ulit, si Wifey, si anak ko si Chloe.
And yung lahat nung nagbigay ng feedback sa Battleborn, kilala niyo kung sino kayo, sila EJ, sila Ninong Raido, masyadong marahabang listahan. Maraming salamat at napagbigyan po ako ng chance na magkaroon ng exposure yung product ko po dito. Thank you po sa inyong dalawa. Yun na po. And I wish talagang start na to ng Thank you. paglaking sobra ng Battleborn. Yes, at saka pag-export soon. I'm humbled by the experience. Thank you po. Yung tatlo po ba, kapag binili ng sabay-sabay, walang discount? Fortunately, wala pa. Sa ngayon. And, Wag na tayo makulit. Maybe in the future. Yes. I-support natin muna yan. Tayo. Tikman natin ang kanyang produkto, ang produkto ni Sir Mosin Nicolas. Ayan, ang Battleborn Brewery. Naway nakapagbigay kaalaman at inspirasyon ng mga kwentong hatid ng Battleborn Brewery ni Mosin Nicolas. Bukas, sa Valentine's Day, tuloy-tuloy tayo sa Valentine Stories of Nego Success. Kasamang isang kumpanya na nagsusupply ng mga gamit sa hotel at iba pa. Yung mga tuwalya ba yan? Ay, tuwalya. Kung o kaya yung mga shampoo. Oo, ay nako. Oo, kung paano paunlarin ang business na yan, bukas pakaabangan. Ako pong muli, si Joanna Luna, ang inyong kabalitaan sa mga pinakabagong pwede ninyong pagkakitaan. Have a safe Tuesday morning, Barangay Radyo 1. And again, thank you, Sir Mosi. Sa ngalan po ng The Ascenso sa Negosyo Authority kong Butch Pichay, ako po ang inyong kachikahan sa mga latest na mag-aangat ng ating kabuhayan. Ang nag-iisang Diyosa sa balat ng radyo, ako po si DJ Josa. Hindi kami titigil sa pagsuyod sa buong mundo ng mga kwentong kapupulutan ninyo ng inspirasyon, tips at technique sa pagnenegosyo. Lagi nyo kaming samahan Lunes hanggang Biyernes, 9 to 10:30 a.m. Exclusive po yan, dito lamang sa Radyo 1. Dito, Pinoy ang angat. Dito, Pinoy ang sikat. Dahil tayong lahat ay... Pro Pinoy!